Hindi mo na kailangan makipaglaban pa dahil ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Di na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Juda, taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Ang context po niyan, si King Jehoshaphat kasama ang buong Juda. Na-corner po sila ng kanilang mga kalaban. Sa halip na lumaban sa sarili nilang lakas, ang ginawa po nila ay nag-ayuno, nanalangin at humingi ng tulong sa Diyos. At dahil po doon, ang sabi ng Diyos sa kanila, hindi nyo na kailangan pang magipaglaban. Then, kinabukasan, ito ang nangyari. Habang nagpupuri sila sa Diyos, nilito ng Panginoon ang kanilang mga kaaway. At nagtagumpay sila ng hindi man lang nakikipaglaban. Mga kapatid, hindi ibig sabihin ng verse na to na wala na tayong gagawin o hindi na tayo haharap sa mga pagsubok. May mga laban na hindi natin kayang ipanalo sa sarili nating lakas. May mga sitwasyon na ang tanging pwede mo na lang gawin ay lumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Kapag ang laban mo ay takot, problema, panghihina, kakulangan, o mga bagay na hindi mo na kontrolado, huwag mong isipin na ikaw lang ang kailangang lumaban. Manalangin ka, magtiwala ka, at hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa paraang Siya lamang ang makakagawa. Tandaan natin, hindi sinabi ng Diyos kay Jehoshaphat na takasan niya ang problema niya. Ang sabi niya, maghanda at magpakatatag. Ibig sabihin, manatili kang matatag sa pananampalataya at huwag kang pangunahan ng takot. Kapag ang Diyos ang iyong kakampi, hindi mo kailangan mabuhay sa takot. Magtiwala ka sa Kanya sapagkat Siya ang lalaban para sa iyo.